Bagong oposisyon na nga ba si Sara Duterte? Pero tila po ba tinataboy siya ng mga totoong oposisyon? Mga kababayan, ito po ang isang mainit na naman na balita na pag-uusapan natin dito sa ating channel. Mga kapatid, yung mga Makabayan Bloc, Liberal Party, tinaboy ang mga Duterte. Panoorin po natin itong balita na ito. Peking oposisyon ang tawag ng Makabayan Bloc sa sinasabi ngayong bagong leader ng opposition ay si Vice President Sara Duterte. Ito kasing si Harry Roque binansagan si Duterte. Siya na daw ang bagong leader ng oposisyon. Well, if Sara Duterte will be the next saling kit-kit sa opposition, tatawanan siya ng taong bayan. Maniwala kayo sa akin. Tuloy. Paano raw yan mangyayari kung puro no comment siya sa mga mahalagang issue? No comment sa komentary, sumbong lagi dun kay daddy, wag nagkwekwentuhan pa at nagre-reklamo kay Dutay. Eto na si Sara ay nag-resign na. Eto na si Sara ay nag-resign na. No comments ako, marami no comments sa commentary at nagsusumbong pa nga doon kay daddy. Bagay na bagay pala yung kinupost ko sa kanya talaga. Diyos ko po. Paano ka ba lang maging if you were the opposition leader, no? Kailangan marunong ka kasi tumindig. No? Marunong ka magkomento sa gaya ng West Philippine Sea. No? Example yan, West Philippine Sea, kailangan tindigan mo yan. Buti pa pala si Arlene Brosas lumalaban pa eh. Well, kahit na Makabayan Bloc sila, tingnan mo, in terms of our country, mga kababayan ko, kailangan number 1, marunong kang gumawa dyan. Tapos, marunong kang gumawa ng paraan, marunong ka rin lumaban para sa bayan. Alam mo yung opposition, kahit na magkakaiba ng pananaw at ideology ang mga yan, mga kababayan ko, nagkakaisa sila because they love the Philippines. They love our country. No? Ngayon, inaaway tayo ng China. Ginigipit tayo ng China, mga kababayan ko. Binabanatan nila tayo, inaagaw yung teritoryo natin sa West Philippine Sea, sa karagatan natin, mga kababayan ko. Ang ginagawa nila, nagkakaisa sila ngayon tuligsain itong China. Yan yung pinaka-the best, mga kababayan ko, no? Para sa akin. Pero kung sasabihin mo, Sara Duterte will be the next pace. The new pace para opposition. Oh, so worse. No comment. Ano masasabi mo, Vice President Sara Duterte, sa nangyayari sa West Philippine Sea? No comment. Vice President Sara Duterte, ano po masasabi niyo kay Pangulong Bongbong Marcos? No comment. Bilang mukha ng bagong leader, ano po ang gusto niyo gawin ngayon, Mrs. Duterte? No comment. Ano po masasabi niyo nga bilang opposition leader sa ginagawa ng China? No comment. Xi Jinping? Oh my God. Sara Duterte will be the next will be the worst opposition leader kung mangyari yan, mga kababayan ko. But for me, hindi siya bagay dun. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enrique. Saan banda? Yan ang belta ni ACT Teachers Party. Grabe naman to. Representative Franz Castro ng Makabayan Bloc sa pahayag ni Attorney Harry Roque na pwedeng ito na naman si Roque. Kahit kailan talaga to si Roque, mga kababayan ko, tindi, no?
Siya na naman pala gumawa ng pahayag. Ang bagong mukha ng oposisyon, si Vice President Sara Duterte. Ano kayang dahilan ni Harry Roque para sabihin niyang pwedeng maging next opposition leader itong si Sara? Sinabi ito kahapon ni Roque kasunod ng pagbibitiw ni VP Sara bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin siya pwedeng makonsider as opposition dahil bahagi pa rin siya ng mga naghaharing uri sa ating lipunan na talagang nagpapahirap. Correct. Mga kababayan ko. Correct. Tama yung sinabi ni Franz Castro dito. Because isa pa rin siya sa mga naghaharing uri, no? Kasi hindi natin siya mako-consider as a opposition na bagong mukha ng opposition Yan ba yung tawag ni Harry doon sa opposition? For me, yung Maisog Rally, they are not opposition. Mga kababayan ko, for me. Alam nyo kung ano sila? Mga bitter lang sa akin. Oo, mga iyakin lang yan Di ba? Tama ako sinasabi ko, mga iyakin lang yan. Hindi mo sila pwedeng opposition ng party na yung mga yan. Because nandyan lang si Vic Rodriguez, nandyan lang si ganito. Tandaan nyo, kung titignan nyong mabuti mga kababayan ko, wala silang pinaglalabang kundi ang kanilang mga sarili lamang. Ay, totoo ko mga kababayan ko. Yan ang komento ko. Yan ang komento ko sa kanila. Because yan ang nakikita ko Hindi naman nila pinaglalaban ng interest ng taong bayan They are fighting for for their interest. Mga kapatid, hindi interest ng taong bayan ang pinaglalaban nila. Pero kung talagang interest ng taong bayan ang pinaglalaban nila, hindi nila sasabihin na protect the Constitution. Because I know the reason kung bakit pinoprotektahan ni ba't sinasabi na protect the Constitution Even former President Duterte said, protect the Constitution. Kasi pinoprotektahan nila yan, baka hindi makatakbo si Sara, mawalan sila ng opposition. Mawalan sila ng position sa government at tuloy-tuluyan ng ma-wash out yung kampo ng mga Duterte, ng mga DDS. So totoo lang mga kababayan ko, pag si Duterte, tapatan tayo Tapatan tayo. Kaya sinasabi nilang bagong mukha ng opposition. Because former President Duterte, mahina na Wala na. Tandaan nyo tong sasabihin ko At tandaan nyo tong sasabihin ko and mark my words mga kababayan ko. Kapag si Duterte nawala na sa mundo, wala na rin yan. Hihina na pwersa niyan. Lahat ng pinanser ni Duterte kakalas yan. Maghihiwa-hiwalay na yan. Mabubuwag yan mga kababayan ko. Mark my words mga kapatid. Darating ang araw, tandaan nyo tong vlog na to, darating ang araw, mabubuwag yan. Mawawalan ng popondo dyan. Diba? Mga kapatid, mabubuwag yan, mawawala yan. Tandaan nyo to, oras na ang matandang Duterte mawala na, mabubuwag yan. Hindi nalulutang muli yan. Ayun ako. Alam na, ako yan ang analysis ko. Kasi, tandaan nyo, dumadami lang ang tao sa Maisog kapag merong Duterteng kaharap. Pero tingnan nyo yung nangyari sa Pampanga. Apelido lang na Duterte pero hindi si Duterte ang umaten. Mayor lang ng Davao ang umaten, si Baste. Dinumog ba? Diba? Nilangaw. Kaya ngayon mga kababayan ko, hinihikayat nila si Sara Duterte na maging new faces, na maging bagong muka ng opposition. Which is, inahatak nila si Sara para tumulong na dito sa ginagawa nila. Tuloy. Sa ating bayan. Dagdag naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, wag na raw lokohin ni VP Sara ang publiko. Diba? Like I said, wag natin lokohin ng taong bayan. Gihit niya, ang tunay na oposisyon, wala dapat bahid ng korupsyon. Well, tama naman, walang bahid korupsyon, no? Tama 'yon.
hindi naman natin makikita because we don't know. May mga confidential funds naman din kayong lahat. Pero matindi lang yung kay Sara kasi 11 days ginastos na silip. Tuloy, mga kapatid. Kapag 11 days confidential funds ginamit mo, 'di ba? Corruption 'yun eh. So kailangan po malinis yung record. Dahil alam ko lahat merong confidential fund. Second, nagsusulong ng karapatang pantao. Diyan na lang tayo mag-usap sa karapatang pantao. Talagang babagsak si Sara kung sa karapatang pantao lang. So, kasi una-una until now she's have no comment on West Philippine Sea issue. doon palang bagsak na. 'Di ba? Red Tagger pa, ang daming mga issues. Kaya para kay Kabataan Party List Pakinggan natin si Raul. Representative Raul Manuel, peke ang pagiging oposisyon ng bise. Bakit kaya? SECAP ay opposed sa ICC investigation, opposed sa Grabe to, pinasok pa yung ICC hustisya para sa mga biktima ng EJK. peking gera kontra droga. Ganyan. Kung ayaw nila dyan, edi hindi talaga sila opposition na naglilingkod sa taong bayan. Correct. Katigang kita doon, Mr. Manuel. Kakatigang kita dyan. Number 1, tama ka doon. Kailangan you are pro-Filipino. If you want to be on opposition, kailangan taong bayan. Even the Liberal Party, may sablay din naman eh. Even Duterte administration, mas malala ang sablay. No? Well, kahit sa hanay nyo naman, may mga sablay pa rin. Pero, being an opposition, hindi lahat kinokontra. Which is, dun ako nabilib sa inyo. No? Hindi lahat kinokontra. May kanya-kanya kayong mga pananaw sa buhay, may kanya-kanya kayong mga principles, may kanya-kanya kayong pinaglalaban, mga kababayan ko, mga kapatid. Pero, tignan nyo mabuti, mga kababayan ko. 'Di ba? Tingnan nyo mabuti yung situation. Kayo naman, maniniwala ako sa inyong tatlo na kayo opposition talaga kayo. No? Maniniwala ako kasi pinaglalaban nyo yung karapatan ng tao. And naniniwala kayo sa bansang Pilipinas. Yung sila Sara Duterte naman sa Maisog, naniniwala rin naman sila sa bansang Pilipinas, pero ang pinaglalaban nila dito, hindi yung karapatan ng taong bayan, yung karapatan ng kanilang mga pangsariling interes. Yun yung nakikita ko. Yan ang opinyon ko. Yan yung nakikita ko sa kanila, mga kababayan ko. Tuloy natin. Para naman kay Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman, Liberal Party pa rin ang tunay na oposisyon. Correct ka dyan. Because because late President Ferdinand Edralin Marcos was an opposition during when he is a senator. Liberal Party po ang partido na original ni President Ferdinand Marcos noon. Okay? Tuloy. Dahil ang tunay daw na oposisyon isinusulong ang mabuting pamamalakad sa gobyerno. Correct. Mga kabayan ko. Demokrasya, karapatang pantao at paglaban sa diktadurya. Yan yung tanim, yung narrative na sinasabi ni Lagman, yan yung tanim ng mga dilawan nung panahon ni Cory. Alam natin, di ba mga DDS, hindi nyo alam yan. Malinaw daw na walang puwang si VP Sara sa kanilang oposisyon. Kung si dating Senador Antonio Trillanes ang tatanungin, hindi raw pwedeng maging mukha ngayon ng oposisyon si Robredo. Yan, ito yung sasabi ko para matigil na kayo. May nagtanong kasi, sinagot ni Trillanes, baka daw si Leni Robredo maging mukha daw ng oposisyon. Sinagot naman ni Yorme to, sinagot naman ni Yorme Trillanes, mga kababayan ko, na hindi pwede. Sa isang panayam sa Vera Files, iginit ni Trillanes na tahimik sa ilang issue si Robredo. Mas mainam pa raw na si Senator Risa Hontiveros ang manguna ngayon sa oposisyon. If Senator Risa Hontiveros will be the opposition leader, well, maganda rin yun, mga kababayan ko. Totoo lang. Na nasa gitna ngayon ng aksyon. Ayon naman sa isang political analyst, marami ang grupo ng oposisyon dito sa ating bansa. Marami talaga, hindi lang isa. Dami yan. Nariyan ang Makabayan Bloc, ang Liberal Party at iba pa. Marami pa yan. Kaya kung sasabihin daw na si VP Sara ang magiging
bagong leader ng entire opposition Yung pangkalahatan pala. ay hindi raw ito mangyayari. Hindi talaga mangyayari yun kasi mas marami pang opposition dyan. Andiyan pa yung halimbawa, ilang grupo pa, ilang individuals pa, ilang grupo pa ang mga nakapaloob sa Pilipinas na ayaw sa may kanya-kanyang gustong mangyari sa gobyerno. Tuloy natin. Paliwanag ng political analyst na si Antonio Contreras, baka ma-isolate na ang mga Duterte, lalo tila nagkakasundo na raw ang mga tradisyonal na oposisyon at ang Administrasyong Marcos. Well, para sa akin, I know that yung partido rin ni Presidente Bongbong Marcos was an opposition dati. Lahat naman sila opposition para sa akin Lahat sila opposition Kahit sino pa sa kanila ang maupo dyan, kapag si Bongbong Marcos ang nakaupo, dating opposition din lahat yan. Mga kababayan ko mga kapatid. Politics is immoral. For me hindi Hindi po para sa akin. Pasensya na, magkaiba tayo ng pananaw. Opposition na rin ako. Para sa akin ganoon lahat naman sila So pag nakaupo ang Marcos, tas sila opposition sila, mananatili sila doon. Pero pag nakaupo, for example, si Lagman naging presidente, tapos maging opposition din si President Bongbong Marcos, yung partido niya. Ganon lang yun. Isusulong nila yung karapatang pantao para sa bayan, yun na lang ang magiging destino nun. Pero if you are the president, pero bilib ako kay Pangulong Bongbong Marcos, to be honest, mga kababayan ko. Sobrang bilib ako sa kanya dyan, sa position niya na yan. Can you imagine, mga kababayan ko, na simula nung kampanya is ibinahagi niya for the Filipino people. Alam niyo kung ano? Uniteam. Uniteam. Mga kababayan ko, ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan, simula nung siya ng kampanya is Uniteam. Pagkakaisa. Pagkaisahin. And that is what happened right now. House Speaker Martin Romualdez, ginawa niya because he is the part of Uniteam. Kinausap niya tong Makabayan Black na nung una galit na galit sa kanila. Inakusahan si President Bongbong Marcos na nagpapatay daw kay Percy Lapid. Ginawa ni House Speaker Martin Romualdez, hinilot niya yung kahapon at ibinalik niya sa tama yung dapat. Ito yung totoong opposition, nagtatrabaho for the Filipino people. And that is what happened right now. Mga kababayan ko. Kaya kung mapapansin ninyo, parang nagsasama-sama yung liberal, Makabayan Black, and the other opposition groups or leaders at sumusuporta kay PBBM at naiitsipwera ngayon yung nagpapakilalang opposition na maisog. Yung mga destabilizer. Di ba kayo nagtataka even Mayor Sonny Trillanes, mga kababayan ko, is helping the president. Ako, napapansin ko yun. Kung hindi nyo napapansin sa ngayon yun, mag-isip kayo, mga kababayan ko. Di ba? Isipin ninyo kung bakit. No? Mga kapatid? Partikular sa issue pagdating sa tensyon sa West Philippine Sea. Like I said, mga kababayan ko, di ba? Nagkakaisa even the oppositions. Yun yung sinasabi ko. Di ba? Magkakaiba lang ng prinsipyo, pananaw, ideology, pero mahal nila ang Pilipinas. Mga kababayan ko. Baka balang araw si Raul Manuel, makita nyo, presidente na ng Pilipinas. Diba? Baka balang araw, makita nyo si House Speaker Martin Romualdez, presidente na ng Pilipinas. Baka balang araw, itong Makabayan Black, si Lagman, sila ganito, sila ganyan, sila dyan, presidente na ng Pilipinas yung mga yan. Mga opposition din yan, mga kapatid. Pero, isa sila ng goal, isa sila ng pinaglalaban, karapatan ng Pilipino, mahalin ng taong bayan, protektahan ng Pilipinas. Lahat ng sinabi doon, hindi siya qualified Di ba? Yung pamilya niya nasangkot sa ganito, yung pamilya nasangkot sa 51 ganito, siya gumasos ng 111 million into 7 days. Hindi ka talaga pwede doon. Tataboy ka talaga nila. Lalo't nananahimik dito si VP Sara. Baka nakakita tayo ng mga bago ng alliances, bagong
unity. Yeah. Mag-realign ng mga forces ng mga yung dating mga galit kay PBBM. At dapat mag-ingat ang Duterte camp kasi baka yun ang kanilang albatros. Baka yun ang maging Achilles heel nila. Totoo. If Duterte camp wants to be an opposition, for example, ito ang Duterte, napapaligiran sila ng ganyan. Napapaligiran sila ng mga iba't ibang opposition. What do you think, mga kababayan ko? If ito ang Duterte, mas napapaligiran sila ng mga opposition na nandyan sa paligid nila. Mga kababayan ko. Tapos, lahat ng opposition na yun, iisa ang laban, mahalin ng Pilipinas. Si Duterte, mahal ang China. Lalamunin siya ng mga yan. Kaya sinabi niya na baka ito na yung maging albatros. Ibig sabihin germs. Shoutout kay Muntintinig, yun, the next DepEd secretary. Shoutout muna kay Muntintinig, yung next DepEd secretary natin. Mga kababayan ko. Okay, nawala ako. Ayan na, ayan. Diba sabi ko sa inyo, if this is Duterte, napapaligiran siya ng opposition, tapos yung opposition, iisa ang gustong mangyari, protektahan ng Pilipinas, and opposition daw si Duterte, hindi naman niya mahal ang Pilipinas because they are pro-China, lalamunin siya ngayon, mga kababayan ko. Yan ang mangyayari doon. Kaya yun ang sinasabi nito ni isang magaling political analyst na magiging albatros nitong mga Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Thank you, Marian Enriquez from News 5. Maraming salamat po sa inyong balita na yan. Okay. Yan ng yan yung isa sa mga dapat ninyong maintindihan, mga kababayan ko, no? Mabigat yan. Mabigat. Pero right now, mga kababayan ko, nakikita ko yung ako na ito, ko lang opinion ko lang to Kahit na i-push pa ng maisog yung kanilang rally, kailangan nilang pasamahin si Sara. Para maging new faces of opposition. Kasi pag naging opposition si Sara, wala na siyang pinagkaiba. Siya na ngayon yung ayoko namang ihalin tulad kay Cory Aquino Kasi si Cory iba yun Iba galaw nun Ito yung mala Duterte style na alam niya na gagawin. Kasi sabi ko nga, like I said, yung matandang Duterte, matanda na. Kapag nawala yan Duterte na yan, tandaan ninyo mawawala na ng puwersa yan. Kaya yung maisog rally na yan, nung natunugan nilang pabagsak na sila, naghihikahos na yung mga yan, bumangon, umangat, kasi darating yung araw na mabubura sila at malilimutan na sila ng taong bayan. Kaya todo ang performance na yung mga yan, todo na ngayon ang sirang gagawin nila because their plan is maging opposition. Mga kababayan ko, yan na yung last choice nila Yan na yung last choice nila para, mga kababayan ko, manatili sila sa isipan ng mga tao. Ngayon, mga kababayan ko, anong mga kailangan nilang gawin? Napakarami. Mga kapatid, kailangan nilang manira sa gobyerno para matawag na opposition. And that is the final plan ng mga yan, mga kapatid. Well, sa pagbibitiw ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary sa NTF-ELCAC, baka sooner or later, bumitiw din ito sa pagka-vice-presidente. Kutob ko lang baka bumitiw. Mga kababayan ko, malaking dagok po yun na magiging problema nila. Kaya kailangan nila ng isang new faces ng opposition leader. Mga kababayan ko. Kaya kailangan natin itong matyagan. Kasi kung may madadagdag pa sa opposition, sakit na naman ang ulo ng Pilipino yan. Kaya win-win solution, mga kababayan ko. Ito, kung sakaling lumitaw si Sara Duterte sa maisog rally at suportahan itong mga to, mga kababayan ko, isa sa pinakamatinding makakalaban natin
sa 2025, yang gagawin niya na yan.